Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa gitna ng maringal na paglubog ng araw, nakatayo si Yep-ing sa tuktok ng isang burol, nakamasid sa kalangitang unti-unting nilalamon ng gintong liwanag. Bawat sinag na dumadampi sa kanyang mukha ay tila nagdadala ng panibagong pag-asa at kasabay nito'y hamon na dapat niyang harapin. Tahimik ang paligid, tanging banayad na ihip ng hangin at huni ng kalikasan ang maririnig. Ngunit sa kanyang tindig ay mababanaag ang matatag na lakas at tapang na handang sumalubong sa anumang kapalaran. Mariin niyang winika, na para bang ang bawat pantig ay may bigat na bumabalot sa hangin. Kapag ang karaniwang tao'y tumingin sa langit, tanging ang malawak na kalangitan lamang ang kanilang nakikita. Ngunit hindi nila nauunawaan, ang tinatawag nilang langit, ay sa katotohanan. Bigla siyang natigilan, nanlaki ang kanyang mga mata, at sa isang iglap ay tila may matinding kaliwanagan na sumiklab sa kanyang isipan. Likas na puso, magkaiba ang pagtingin ng mga Buddha at mga demonyo sa lahat ng nilalang sapagkat bawat isa'y may natatanging puso, halos pasigaw niyang idinugtong, puno ng pagkabigla at pagkamangha. Hayes, senior brother, naunawaan ko na, ang ibig sabihin ng kasulatan ay sa bawat nilalang ay nananahan ng isang Diyos o demonyo na para lamang sa kanya. Kailangan lamang ay tapat na magnilay at hanapin ito. Hingal na hingal si Yep-ing, napahawak sa kanyang dibdib na para bang sinusubukang pakalmayan ang tibok ng kanyang puso. Sa pagitan ng kanyang paghinga, mariin niyang sinambit sa sarili, Yep-ing, o Yep-ing, gaano ka ba naging kamangmang, muntik ka ng mabaigo sa biglaang kaliwanagan. Sa sandaling yun, itinaas niya ang kanyang kamay na nakayuko ang kamao, ipinikit ang mga mata, at sa tinig na puno ng paninindigan ay winika, hindi kailangang tumingin sa langit, maling akala yun, ang tinatawag na pagmamasid sa kalangitan ay sa katotohanan nangangahulugan ng pagbabagong anyo ng puso upang maging mga mata na makakakita sa mundo sa loob ng sariling puso. Humayo at hanapin mo. Iniunat niya ang magkabilang bisig, hinayaan ang sarili na damhin ang malamig na simoy ng hangin at ang huling init ng araw na papalubog. Sa tinig na kalmado ngunit matalim, mariin niyang idineklara, sa pinakalalim ng iyong kaluluwa nananahan ang sarili mong Diyos o demonyo. Pagdilat ng kanyang mga mata, puno ng determinasyon, biglang sumiklab mula sa kalangitan ang nakakasilaw na liwanag na halos bumulag sa sinumang tumingin. Mula sa gitna ng nag-aapoy na araw, lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, may maraming bisig na hawak ang mga sandata ng kapahamakan, bawat galaw nito'y dumadagundong sa hangin, at ang gintong liwanag mula sa mga mata nito ay tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Nakasuot ito ng kasuotang tulad ng mga sinaunang Diyos ng digmaan, may koronang nagliliyab, at sa paligid nito'y umiikot ang mahiwagang mga simbolo na kumikislap ng pulang enerhiya. Sa ilalim nito, nakatayo si Yep-ing, nakatingala, hindi umatras, handang humarap sa kapangyarihang walang katulad, isang laban sa pagitan ng mortal at Diyos, sa gitna ng nag-aalab na kalangitan. Mariin niyang sambit, habang kumikislap sa pagtataka ang kanyang mga mata. Tama nga, ito ba ang aking Diyos o demonyo? Napakalakas nitong magmukha. Biglang lumipat ang eksena sa likuran ng bundok, ang guho sa likod ng bundok ng Akademya ng 10 bansa. Sa ilalim ng madilim ngunit kumikislap na kalangitan, 4 na makapangyarihang nilalang ang nagtipon sa ibabaw ng mga sinaunang bato. Sa sandaling tumagos sa kalangitan ang isang nagniningning na bulalakaw. Mariing wika ng misteryosong nilalang na may malaking hakaw sa tenga, ang kababalaghang makalangit na ito, isang banal na nilalang ang bumababa, hindi tayo pababayaan ng langit sa ating matuwid na landas. Agad namang tumugon ang lalaking may buhok na kulay madilim na bughaw, malamig ang ekspresyon, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na kontrolin ang sarili mo? Sa ganyang asal, hindi ka mistulang disipulo ng matuwid na landas kundi mas kahawig mo ang isang demonyo. Napayuko ang misteryosong nilalang na may malaking hakaw, bahagyang nanginginig ang tinig, senior brother, patawad, nadala lang ako sa pananabik. Patuloy na wika ng lalaking may buhok na kulay madilim na bughaw habang nakatingala sa kalangitan, bakit ka nasasabik sa ganito? Ang mga kababalaghang makalangit ay hindi kailanman lubos na tiyak, idinagdag pa niya, malamig ang tinig at walang bakas ng damdamin, kung tunay tayong aasa lamang sa mga kababalaghang makalangit, matagal nang naglaho ang matuwid na landas. Nang marinig ito, bahagyang napataas ang kilay ng lalaking may malaking hakaw sa tenga, may pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit nakatatandang kapatid. Agad siyang pinutol ng lalaking may buhok na madilim na bughaw, ipinikit ang mga mata at mariing winika, alam ko na, magmasid pa tayo ng kaunti. Pagkatapos, muling tumingala sa kalanggitang kumikislap sa dami ng mga bituin at idinugtong, kung tunay itong ginto, hindi ito mananatiling nakatago.
Sa sandaling yun, sa kalangitan ay dumaan ang isang nagniningning na bulalakaw patungo sa dakilang palasyo ng imperyo ng Sia. Sa loob ng silid ng palasyo, dalawang figure ang seryosong nakamasid sa pagdaan ng bulalakaw. Mariing sambit ng isang magandang babae na nakasuot ng berdeng kasuutan, may mapang akit na anyo, mahal na hari, mga bituin ay bumabagsak, masdan ninyo ang kababalaghang makalangit sa panahon ng inyong paghahari. Idinagdag pa niya sa malumanay na tinig habang nakatitig sa lalaking may pulang buhok na nakaupo ng may kalmadong ekspresyon, paano kung may isang banal na nilalang na tunay na bumaba sa mundo? Ngunit hindi sa loob ng inyong dakilang kaharian ng Sia, ano ang inyong gagawin? Bago sumagot, isinandal ng lalaking may pulang buhok ang kanyang mukha sa kanyang kamay at malamig na winika, aagawin ko ito, idinagdag pa niya, puno ng awtoridad ang tinig, ang buong mundo ay mapapasa ilalim ng dakilang Sia, lalo na't isang hamak na banal na nilalang lamang. Lumipat ang tanawin sa malayelong kapatagan ng mga halimaw, ang demonic beast ice plain, sa itaas ng nagyayelong kabundukan, dumaan ang nagniningning na bulalakaw. Sa ibabang bahagi ng nagyayelong lupain, isang dambuhalang halimaw ang nakahandusay, walang kahirap-hirap na hinihila ng isang makapangyarihang misteryosong nilalang, ngunit bigla itong natigilan ng masilayan ang bulalakaw sa kalangitan, tumayo ito ng tuwid, namumula ang mga mata, at ngumisi na may halong paghamak at tuwa, isang banal na nilalang ang bumababa, kawili-wili. Pagkatapos, makikita ang misteryosong nilalang na nakatayo sa harap ng isa pang dambuhalang halimaw na may kumikislap na berdeng mga mata, mariin itong ipinahayag, tila kailangan naming mga mula sa lahi ng mga demonyo na doblehin ang aming pagsisikap. Muling lumipat ang eksena sa tahanan ni Su Changyo, nakatayo sa tuktok ng batong bundok, nababalot ng liwanag ng buwan sa isang mahinahong gabi. Makikita si Su Changyo na hawak ang isang aklat, ngunit bigla siyang napatigil at tila nabigla sa kanyang nabasa. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tuliro, at para bang hindi pa rin maunawaan ang nilalaman ng aklat, hanggang sa siya'y masuka sa inis. Mariin niyang sambit, sawa na akong titigan ito. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa, puno ng pagkadismaya at luha sa sobrang pagkabigo. Hanggang ngayon, wala pa rin akong maintindihan. Idinagdag pa niya sa matinding pagkainis, sino bang hanggal ang nag-imbento ng kultibasyon gayong maayos naman tayong lahat? Pagkaupo niya sa isang maliit na bato, nagpatuloy si Su Changyo sa kanyang pagsasalita habang nakaharap sa maulap at mahinahong gabi. Wala nang halaga kung hindi ko kayang magkultiba, nasanay na ako roon, ngunit ang tunay na problema ay si Master. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang nakakatakot na anyo ni Sect Master Taihua, galit na galit. Nakataas ang espada at handang ihampas anumang oras, mariing sumisigaw, ibalik mo ang 10,000 taels ko, 10,000 taels yun. Nang maisip yun, tila dumaan ang malamig na hangin sa batok ni Su Changyo, nang inig siya habang iniisip ang maaaring gawin sa kanya ni Sect Master Taihua at napabulong, ang matandang gaaman na yun, hinding-hindi niya ako patatawarin. Tumayo siya, napabuntong hininga, at tumitig sa mga bituin, "Hay, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin nitong mga nakaraang araw," ngunit bigla siyang napatigil nang masilayan ang pagdaan ng isang bulalakaw. Ha? Isang bulalakaw? Muli siyang naupo, humithit mula sa kanyang kasangkapang paninigarilyo at nagwika, tuwing sumasapit ang hating gabi, lumulubog ang damdamin ko sa malalim na kalungkutan, idinagdag pa niya, may lungkot sa tinig, ito na ba ang tinatawag nilang na sakit ng kalungkutan sa hating gabi? Muli siyang napabuntong hininga at umiling. Mahina ngunit mabigat ang tinig, "Hay, ano pa nga ba ang saysay ng mabuhay?" Sa di kalayuan, sa ilalim ng malamlam ngunit maganda at mapayapang liwanag ng buwan, may isang babaeng nakamasid sa kanya mula sa ibaba ng bangin, ang kanyang third junior sister. Mariin itong winika, "Ano bang nangyayari kay nakatatandang kapatid nitong mga araw na ito? Sa ganitong oras, lagi siyang mag-isa at nakatitig sa mga bituin." Idinagdag pa niya habang bahagyang umiiling at lumilingon sa likuran, "May gumugulo kaya sa kanya? Ano sa tingin mo, ikalawang nakatatandang kapatid?" Doon, makikita si Shu Luocheng, ang second senior brother ng Qinyan Dao sect, na mahinaong nakaupo sa likuran, nakapikit ang mga mata. Binuksan niya ang mga mata at seryosong tumugon, malamang ay dahil napakahina ng talento ng bagong nakababatang kapatid, ngunit bilang nakatatandang kapatid ng sekta, wala siyang kahit kaunting pasensya. Anong klaseng asal yan? Pagkatapos, tumayo ng matuwid si Shu Luocheng at nagpatuloy, "Bukas, ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa nakababatang kapatid na yon, at kasabay nito ibibigyan ko rin ng wastong leksyon si nakatatandang kapatid,
upang malaman niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na guro. Samantala, sa sandaling yun, muling naisalayan ang dambuhalang nilalang na una nang nakita ni Yep Ying, isang nilalang na may napakaraming bisig, bawat isa'y mahigpit na nakakapit sa mga sandata ng kapahamakan. Bawat galaw nito'y tila kumakalampas sa hangin, at ang gintong liwanag mula sa mga mata nito ay parang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa. Nakasuot ito ng kasuotang warrior pag-aari ng mga sinaunang Diyos ng digmaan, may koronang nagliliyab sa tuktok ng ulo, at sa paligid nito'y umiikot ang mahiwagang mga simbolo na kumikislap ng pulang enerhiya na tila buhay at humihinga. Sa ilalim ng mahinahong gabi, makikita si Yep Ying na mataimtim na nagkukultiba sa gilid ng isang matarik na bangin, nakaupo siya ng tuwid, nakapikit, at ang kanyang mukha'y payapa. Worry sinisipsip ang diwa ng paligid, ang malamig na simoy ng hangin, ang banayad na ugong ng gabi, at ang tibok ng sariling puso. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, kumikinang yun sa asul na liwanag na tila apoy na malamig, at sa tinig na walang bakas ng damdamin ay mariin niyang winika, kaya pala, ito ang sarili kong pamamaraan ng pagkultiba sa katawan.